Today, we'll talk about prayer. Okay? Alam niyo po, isa sa mga kaligayahan, joy ng ating pong walk with the Lord is the answered prayers. Sino dito yung nagpe-pray? Siyempre, tayo lahat, no? Sabi nga nila, a prayerless Christian is a powerless Christian. So, kailangan talaga tayo nananalangin. At alam ko na ang kaligayahan natin, siyempre, pag sinasagot ng Panginoon yung ating mga panalangin. Amen po ba? Alam niyo po, kung kayo po ay nag-a-attend ng ating monthly prayer gathering, doon maririnig niyo po yung mga testimonies about answered prayers. Talagang amazing. Makikita mo talaga kung paano kumikilos ang Panginoon sa prayer life natin, whether it's small prayer or big prayers, talagang ang Panginoon talaga sumasagot sa ating mga prayers. Ayan. So again, as Christians, one of the joy in our walk with God ay yung mga answered prayers natin. Pero alam nyo ba na malaki ang kinalaman ng ating relationship? Pakisabi nga po, relationship. Alam niyo po ba na malaki ang kinalaman ng relationship natin and it affects your prayer life? Yun. So marahil yung iba po sa inyo may tawag dito, meron na siyang idea o alam niya na ang bagay na to. Pero again, let me remind you, church, na ang ating pong relationship ay may malaking kinalaman sa ating mga answered prayers. Church, brothers and sisters, we are all in a relationship. Tama po ba? At tayo po ay nasa relasyon, maaring we are in a relationship within our family, at meron po tayong relasyon sa ating mga kapamilya, sa ating church, sa ating pong workplace, sa ating pong university, sa ating neighbors. We are all in a relationship. And no matter how educated, how talented, rich, or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Amen? Di ba? Kasi minsan, siyempre, ang tingin natin sa sarili natin, better than somebody else. Ang tingin natin sa sarili natin, we are cool. Di ba? We believe na we are talented, educated. Sabi ko nga, even rich or cool, pero ganun pa man, how you treat people ultimately tells all. Again, today we'll talk about our relationship affects our prayer life. Kaya ang title po ng message na to is Better Relationship Affects Prayer Life. Kadalasan, pag nagtatype ako sa laptop ko ng word na relationship, nagkakamali ako lagi, nababaliktad ko lagi yung A at saka yung L sa relationship. Laging pinapakita sa akin ng Lord na dapat pala yung spelling nito ay R-E-A-L-A, relationship. Tunay na relasyon, hindi po fake. Amen. Kasi merong relationship na fake. Tama ba? Tama? Di ba? Dapat ganun yung relasyon natin. Dapat totoo. So we talk about prayer and how to have an effective prayer life. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kailangan effective yung prayer natin. Kailangan pagka meron tayong prayer, may inaasahan tayong kasagutan sa Panginoon. So if you have been a Christian for quite some times now, church, marahil, alam mo na yung mga keys and principles paano magkakaroon ng effective prayer. By the way, bago ako mag-continue, naniniwala ba kayo na ang prayer is important? Naniniwala ba kayo na ang prayer mo ay sinasagot ng Lord? Amen. Siyempre, kailangan pag nag-pray ka, hindi ka nagda-doubt, di ba? Para sagutin ng Panginoon yung prayer mo. And perhaps, church, you know all the keys and principles, you know all the motions, di ba? Pag nagpe-pray, alam mo na yung key para sagutin ng Lord. Marahil alam mo na, dapat nagpe-pray ka according to God's will, di ba? Kailangan, alam mo naman sa prayer, ultimately, alam mo dapat naiintindihan mo yung timing ng Lord. You know all the principles of prayer or of an effective prayer. At
it's really a joy in our hearts, di ba? Pag yung panalangin natin talaga ay sinasagot ng Lord. Pero minsan, eto na, we wonder, after doing perhaps all the principles in prayer, bakit wala pa ring sagot? Meron ba ditong ganon? Na hanggang ngayon, Lord, bakit ang tagal ng sagot? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa sinasagot ang prayer? Church, ulitin ko ha. The prayer of a righteous person is effective and powerful. In other translation, the prayer of a righteous person availeth much. So, ibig sabihin, when you pray according to His will, alam mo ba na ang Diyos sumasagot agad? Pero bakit may mga delays? Ayaw natin ng delays. Di ba? Ayaw natin ng mga delays. Gusto natin, kaya nga gusto natin lahat automatic, di ba? Kaya nauso yung mga automatic. Yung noodles natin, gusto natin, pag pinainitan natin, makain na kaagad, di ba? Sa microwave, agad, kailangan mainit kaagad yung pagkain natin. So gusto natin agad-agad. Okay, ayaw natin ng delays. Pero bakit ba nade-delay yung mga answered prayers natin? Bakit parang ang tagal? Sabi ko sa inyo kanina, nagawa mo na nga lahat ng mga keys and principle. Diba? Alam natin, bilang, if you have been a Christian for quite a long time, alam mo na yung mga keys and principle. Ako, maybe, hindi naman perfect yung aking prayer life. Pero alam ko kung paano sinasagot ng Lord yung prayers ko. So, I know the keys and principles. Pero ganun din po, kagaya nyo rin, meron din akong mga delayed na mga kasagutan ng Panginoon. At marahil, siguro nga, di ba sabi natin, it doesn't mean na delayed is no kay Lord. Di ba? Meron lang mga bagay na kailangan lang din nating matutunan at may mga bagay lang na tinuturo ang Lord sa atin. So, delayed is not a denial kay Lord sa prayer natin. As long as you do the prayers according to His principles. Now, ano nga ba talaga ang dahilan bakit nade-delay o hindi pa sinasagot ng Lord yung mga prayers natin? Hindi nyo ba naiisip yon? Alam nyo ba na wala naman talagang makakapigil sa prayers natin? Now, we're talking about relationship. Walang makakapigil sa prayers natin faster than resentments or unforgiveness or bitterness or anger. When you hold a grudge. Again, church, you've done all the keys and principles. Pero bakit delay pa rin? Yun pala, itong bagay na to ang inaayos ng Lord sa atin. That when you hold grudges, mangayroon kang sama ng loob, when you nurse an ill feeling, when you allow bitterness to grow in your life, it hinders. Yan ang pumipigil ng panalangin mo para maging effective. Samahan niyo po ako, open your Bible, in Book of Mark, chapter 11, verse 24. Alam niyo, pag binabasa natin ito, talagang, Lord, alam ko yung principle na yan. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe. Talaga naman, si Kristiyano talaga nananampalataya ako. I receive. Diba? Ganon tayo, diba? When we pray, believe that you have received it, and it will be yours. And then, the second praise is, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. So basically, mga kapatid, this passage talks about prayer. The principle of receiving prayers, do not doubt. Okay? And this also talks about our relationship with other people. Relationship. Sabi sa Tagalog, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos. Ano nga ba mga hinihiling natin sa Diyos? Dami, no?
Kaya nga sabi natin, minsan, imbis na Panginoon, Pahinginoon na eh. Pag nagpe-pray, di ba, Lord, Pahinginoon, ay Panginoon pala. Pahinginoon, Pahinginoon, Pahinginoon. Ang dami nating mga kahilingan sa Diyos. Di ba, sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito. So when you pray, believe that you receive it. Okay? Do not doubt. At matatanggap nga ninyo. But in verse 25 says, at kung kayo'y mananalangin, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. So again, church, no matter how educated, how talented, rich, or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Amen. Say amen, church. Amen? So one of the common, so if we're talking about relationship, one of the common places na tayo ay nagkakaroon ng mga offenses o nabibuild up yung ating mga hurts, mga common places syempre sa loob ng tahanan. Di ba? Sa pamilya, kapamilya natin. Even inside the church. Bitterness and resentment are common experiences in family relationships. Okay? Tingnan natin. Family relationships, sabi ng Bible. 1 Peter chapter 3 verse 7. This time, gusto kong i-address ang mga asawang lalaki. Taas ang kamay ng mga asawang lalaki dito. Yan. Yung mga nagpaplano pa lang na mag-asawang lalaki, taas din ang kamay. Ayan. Amen. Tingnan nyo ha. Sabi ng 1 Peter 3:7, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with, mga asawang babae, treat them with, ang hina. Paano kayo ititreat na ang hina? Ulitin natin. And treat them with, so that nothing will hinder your prayers. So mga asawang lalaki, dapat daw, sabi sa Tagalog, kayong namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Amen. So in other words, mga asawang lalaki, maging mabait kayo sa asawa ninyong babae para walang sagabal sa prayer life nyo. Wow, sabi ng mga asawang babae, yan. Siyempre, pakabait kayo mga asawang lalaki. But basically, this passage talks about relationship. Kasi if there is a discord or disagreement in the home or in any relationship, it is a definite obstacle to prayer. Diba? So, dito si Peter specifically mentions yung hindrance, yung sagabal, yung pumipigil sa prayer ng asawang lalaki whose attitude towards his wife is less than godly. Okay? Sabi, husbands, in the same way, be considerate. Diba? As you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of God. So nothing will hinder your prayers. So, where there is a serious conflict in relationship or even in family relationship, syempre maapektuhan talaga yung prayer life mo. Diba? Hindi lang yung kasagutan ng Lord na apektuhan. Diba pagka may conflict sa loob ng tahanan, parang nakakawalang gana mag-pray. Diba? Parang tinatamad ka mag-pray. Tama ba? Diba sabi nga natin, tayo mga lalaki, sa totoo lang, pagka ikaw Kristiyano ka na, alam mo na kung paano i-fight yung battle. Diba? Kahit na 1,000 demonyo kayang-kaya natin. Pero yung si mangutang ka lang ni Mrs. sa umaga, sira araw mo. Tama? Tama ba? Mga boys, di ba? Grabe, kahit na ano pang gawin, si Satanas, walang sinabi sa atin yan. Pero pag sumimangot na si Mrs., sira araw, no? Di ba? Pag si Mrs. na nang away sa'yo, gulo lahat eh. Tama? Kaya sabi ng Bible, happy life, happy wife. Tuwan-tuwa yung mga Mrs.
Diba? Pero hindi naman yun lang yung context nitong passage na to. The context is relationship. Diba? How you treat other people. Kasi the Bible says, how you treat others influences your prayer life. Malaki po yung kinalaman nito. So, talaga, relasyon talaga yung pinupunto talaga itong passage na to. Because if there is a tension, your prayers will be totally ineffective. Again, according do sa scripture na binasa natin. Kaya ako, lalo pag meron akong ipagpe-pray na talagang malaki, kailangan bati muna kami ng asawa ko. No? Kasi pag hindi kayo bati ng asawa mo, yan ang pipigil ng answered prayers mo. Kailangan hindi ka nakikipag-argue, di ba? Kaya natataka si Mrs. mo, bait-bait mo ngayon na. Kasi meron ako ipagpe-pray. Kailangan ayusin mo talaga ang relationship mo before you ask in prayer. Okay? Now, ang question nga is, meron ka ba mga prayer na mga unanswered? Meron ba? Tanong mo yung katabi mo, may mga prayer ka ba na hindi pa sinasagot ng Lord? Meron ba? So, church, take a look at your relationships. Tingnan nyo yung relationship nyo muna. Kasi nga baka naman, sabi ko nga, ginawa mo na lahat ng principle. Alam mo yung mga keys to answered prayers. Pero bakit ganun pa rin? Lord, bakit hanggang ngayon wala pa din? Sabi ng Lord, tingnan mo muna yung relationship mo. And see where harmony needs to be restored so that your prayers are effective. Diba? Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive your sins. So, please, church, ponder those words. When you stand praying, forgive. Well, siguro marahil sinasabi mo, well, sandali lang. Ano naman ang kinalaman nito sa effective prayer ko sa Panginoon? Ano naman ang kinalaman ng relationship ko with other people? Well, ang sagot ko po dyan is everything. Prayer reflects a vertical relationship between you and God. Yun po yun. Yung relasyon natin, vertical po yun eh. Pag tayo po nananalangin, syempre, yung sabi ng Bible, our Father in heaven. So, nasa langit ang Diyos. So, it's our vertical relationship with Him. So, but forgiveness is a picture of the horizontal relationship between you and someone else. Yun po yun. Kaya malaki ang kinalaman ng relationship natin sa answered prayers. So, sinasabi po dito ni Jesus, personal to, personal. Answered prayer is conditioned upon your relationships with others as well as with God. Pero hindi kasi yun ang gusto natin eh. Di ba? Ang gusto natin, makuha lang yung gusto natin sa Panginoon. Sagutin niya yung prayer natin. Wala tayong pakialam sa ibang tao. Diba? Ganun ang gusto natin eh. Pero again, yung relationship natin is both vertical and horizontal. Eh, basta gusto ko si Lord lang. Ayoko sa'yo. Diba? Hindi kasi ganun. It doesn't work like that. Tingnan nyo immediately, if you're reading your Bible, immediately after Jesus taught the disciples the prayer, na ang sabi ng Bible, ito yung tinatawag na the Lord's Prayer, di ba? In the same chapter, Matthew chapter 6, di ba? Yun yung doon natin mababasa yung the Lord's Prayer. Subsequently, He made this statement. Matthew 6, chapter 14 and 15. Kasi di ba, doon sa first verses nito, sabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Okay, this is how you pray. You say, Father in heaven. Di ba? So that's our vertical relationship. And then, nandun na, and so on. Di ba, yung first 4 verses, yun yung vertical relationship natin. And then, yung 6 to 10, di ba, onwards na verses, yun naman yung horizontal na relationship natin. Do not murder, di ba? Do not commit sin to other people. So, if you forgive other people, when they sin against you, your Father or Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. So again, going back doon sa Matthew chapter 6, itinuturo dito ni Jesus kung paano mag-pray. At paano tayo magbibuild ng prayer requests sa Panginoon.
at paano tayo patawarin ng Diyos at paano rin tayo matutong magpatawad doon sa mga taong nagkakasala sa atin. So if there are those we have not forgiven, taas tayo humihingi ng forgiveness, parang practically speaking, parang hypocrisy, no? Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Pero ayoko siyang patawarin. Dapat, church, as we ask forgiveness from God, dapat hindi rin tayo nagwi-withhold ng forgiveness from someone else. Kasi parang hypocritical naman yung nangyayari. We cannot possibly walk with God in true fellowship if we refuse to forgive others. So to be sure, an unforgiving spirit is a serious sin. At dapat kino-confess talaga natin yan sa Panginoon. If we have unforgiveness in our hearts against someone else, then we are acting in a way that is not pleasing to God. At ganon din po ang mangyayari. Hindi maririnig ng Panginoon yung ating mga prayers unless we also show ourselves ready to grant forgiveness. To grant forgiveness, marahil siguro in your seat, siguro tinatanong mo, well, pastor, hindi naman siya humihingi ng tawad. Paano ko siya patatawarin? Hindi naman siya humihingi ng tawad. Well, dahil hindi siya humihingi ng tawad, it doesn't mean that he doesn't deserve for your forgiveness. So, ibig sabihin, kahit hindi siya humingi ng tawad, patawarin mo. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo. Okay, ikaw din. Pag di mo pinatawad yan, madedelay yung answered prayers mo. Tingnan nyo to. Nung si Jesus ba nakapako sa krus, yung mga tao na nanakit sa kanya, di ba? Yung mga tao na sinaktan siya, pinako siya sa krus, di ba? Lumapit ba yung sa kanya at sinabi sa kanya, ay Jesus, patawarin mo kami? Hindi, di ba? Pero anong sabi ni Jesus? Father, forgive them. Hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. So, paano mo malalaman kung napatawad mo na ang isang tao? Yan, di ba tanong? Pastor, paano ko malalaman kung napatawad ko na ba ang isang tao? Well, simple lang tingin ko. Simple lang. Pagka ayaw mo nang makitang nasisira yung buhay niya. Di ba? Ganun tayo, di ba? Gusto natin masisira din ang buhay nito. Gusto mong makita siyang makidlatan. Di ba? Ganun di ba? Gusto mong makita siyang nangingisay. Yan. Para sabihin, nakabawi na ako to get even. Pero sabi ni Jesus, Father, forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, again, marahil hindi naman sila lumalapit o marahil hindi naman nila deserve your forgiveness, but forgiveness again is to your advantage. Amen? So that's the first one. Second one is the biblical plausible interpretation ng Matthew chapter 6, 14 and 15. Sinasabi dito na anyone who refuses to forgive others is demonstrating that he has not truly received Christ's forgiveness himself. Kasi totoo, di ba? We cannot give what we don't have. Pero dahil nireceive natin yung forgiveness ng Father, na-receive natin yung kapatawaran ng Diyos, well, kaya meron din tayong kakayanan na magpatawad. Kasi kung hindi ka marunong magpatawad, you are demonstrating that you do not truly receive Christ's forgiveness yourself. So any sin committed against us, no matter how terrible, it is trivial in comparison to our sin against God. Na kahit gaano pa kalaki yung kasalanang nagawa sa atin, wala pa rin yan kung i-compare mo dun sa kasalanan natin sa Diyos. Pero pinatawad tayo ng Diyos Amen? Binigyan nga tayo ng buhay na walang hanggan Amen? So kung i-compare mo, napakalit naman ang kasalanan sa iyo, hindi ka lang nabeso-beso. Amen? Tama ba?
Napakaliit na bagay. Di ba? Isa na lang, isang request lang. Pwede ba pakitapik mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, maliit na bagay. Maliit na bagay, hindi ka lang napansin, pambihira naman. Hindi lang na-like yung post mo. Di ba? Ang sama-sama na ng loob mo. Maliit na bagay. Wala yan kung i-compare mo dun sa pinatawad nga tayo ng Diyos eh. So, yung Matthew chapter 6, 14, 15, according to this view, proclaims that anyone who harbors unforgiveness against others has not truly experienced God's forgiveness. Marahil nga siguro ganun nga, marahil hindi siguro niya natanggap talaga ang kapatawaran ng Diyos kaya hindi siya marunong magpatawad because you cannot give what you don't have. Pero dahil tinanggap mo, na-receive mo yung forgiveness ng Lord, kaya meron kang kakayanan na magpatawad. Amen. Matthew 6:14, 15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. So dito po, it's speaking about relational forgiveness. Kasi alam niyo po, yung hindi marunong magpatawad, it's a mark of unbeliever. Kasi nga hindi niya tinanggap pala yung kapatawaran ng Diyos. So yung hindi marunong magpatawad, yan ay mark ng hindi mananampalataya. Kasi ang hindi mananampalataya sa Diyos, hindi niya tinanggap ang kapatawaran ng Diyos. So we should forgive others because God, through Jesus Christ, has forgiven us. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Diba? Be kind to one another. Forgiving one another. So it is wrong, church, for someone who has truly experienced God's forgiveness to refuse to grant forgiveness to others. So pwede nating sabihin, a major hindrance to effective prayer is a spirit of unforgiveness towards others. So when we refuse to forgive others, yung root, di ba, of bitterness grows up. Hindi mo napansin, di ba? Pag hindi mo napatawad yung tao, habang tumatagal ng tumatagal, lumalala ng lumalala. Di ba? Lumalala yung root nitong bitterness na to sa puso natin. And it chokes our prayer life. Paano natin i-expect na i-bless tayo ng Lord kung hindi tayo marunong magpatawad? Nag-harbor tayo ng hatred and bitterness towards others. May natututunan po ba tayo? Tingnan nyo to. Basahin natin to. This principle is beautifully illustrated in the parable of our forgiving servant. Okay. In book of Matthew chapter 18 verses 23 to 35. Medyo mahaba to pero ang ganda nito. This story teaches that God has forgiven us a debt that is beyond measure. Okay? Kwento ito ng Diyos talaga nagpatawad sa atin kahit gaano pa kalaki yung kasalanan natin. And siyempre, ine-expect din ng Panginoon us to forgive others as we have been forgiven. So, to refuse to do so will hinder our prayers. Please join me in reading Matthew 18, 23, and 35. Okay, so simulan po natin, verse 23. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. Marahil siguro, eto na, yung hari ay nag-check siya ng kanyang mga accounts, nakita niya, ang laki ng utang ng mga tao sa kanya. So, sabi dito sa verse 24, in the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. Grabe, laki na ng nautang nitong tao na to sa kanya. Well, verse 25, he couldn't pay his master. So his master ordered that he be sold along with his wife, his children, and everything he owned to pay the debt. So, nung unang panahon pala, pag hindi ka makabayad,
So dahil uso kasi yung mga slavery nung panahon na yon, so ang gagawin ay, dahil sa laki ng pagkakautang mo, ibibenta ka na lang para makabawi-bawi. Diba? Ibenta na lang kita para maging slave ka na lang ng iba. In verse 26, but the man fell down before his master and begged him, please be patient with me and I will pay it all. Then his master was filled with pity from him and he released him and forgave his debt. Wow! Diba? Though it's $1 million of debt. So, dahil nagmakaawa, di ba? Itong may utang na to, naawa sa kanya yung hari at pinatawad siya ng hari at kinalimutan na yung kanyang mga pagkakautang. Okay. Then the same person in verse 28, but when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000. He grabbed him by the throat. Grabe, no? Na-imagine nyo? So pagkatapos siya patawarin ng hari, wala na siyang pagkakautang, release na siya, naalala niya merong may utang sa kanya. May utang sa akin to, hindi rin nagbabayad ah. So ang ginawa niya, sinakal niya. Di ba? And demanded instant payment. Hindi niya lang sinakal, bayaran mo ko ngayon na. Wala akong babayad, hindi ngayon na. Kung hindi, ibebenta ko pamilya mo. Ganun ang singilan ng araw, no? Ano, benta kita. Ganun, di ba? Bentahan to ng bentahan ng pamilya to. So in verse 29, his fellow servant fell down before him and begged for a little more time. Nakiusap naman, be patient with me and I will pay it, he pleaded. Pero itong mama na to, his creditor wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison. Grabe naman. Grabe, hindi talaga niya pinatawad itong may utang sa kanya. Ipinakulong niya pa until nabayaran ng full yung pagkakautang sa kanya. Okay? So, when some of the other servants saw this, syempre may mga nakakita ngayon. They were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Sabi nila, pambihira naman, sa pangalanan lang natin, pambihira naman itong si Pedro. Kunyari, si Pedro, mahal na hari, kung ikaw nga, pinatawad mo kahit gano'ng kalaki yung kasalanan o yung utang niya sa'yo. Pero yung nagkakasala sa kanya, yung may utang sa kanya, hindi niya pinatawad. Pinakulong niya pa. In verse 32, then the king called in the man he had forgiven and said, you evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had mercy on you? So verse 34, syempre nagalit talaga dito yung hari. Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Grabe. So ano nangyari? What you sow, you reap. Di ba? Talagang i-harvest talaga natin, whether it's good or it's bad, yung ginagawa natin. Ano nangyari? Nabalik yung utang niya, nakulong pa siya, may kasama pang torture. Grabe, itong torture na to, iniisip ko, maaaring physical torture ito nung panahon niya. Pero sa atin talaga, di ba, torture sa isip. Di ba, no? Yung, mas nakakapagod yung isip mo yung torture ka ng problema, di ba? Torture ka ng mga sama ng loob. Nakaka-torture kaya yun, nakakapagod. Then in verse 35, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Kaya po, sabi ko kanina, realizationship from your heart, hindi lang sa bibig. Kasi pag ang pagpapatawad po ay sa bibig lang, naari po talagang hindi totoo. Pero dapat talaga sa puso. Kasi, church, you can't have it both ways. Kung gusto mo ng kapatawaran ng Diyos, you must learn to forgive others. If you want God to answer your prayers, you have to lose of the bitterness and let Him deal with some situations. Ito yung sinasabi natin, ipagpasa Diyos na lang natin. No? Si Lord na lang ang bahala. Now, ang question, kapatid, is, bakit nga pa napakahirap sa atin? Napakahirap sa ating magpatawad. You know why? Kasi nga, pagka hindi tayo nagpapatawad, we feel more control. Di ba? More in charge. Pero,
ang buong katotohanan is opposite. Sa totoo lang, pag hindi ka marunong magpatawad, maraming mga consequences. Akala natin pag nagpatawad tayo, weak tayo. Diba? Pag nagpatawad tayo, kumbaga parang hindi na siya makakalaya doon sa kanyang mga iniisip natin na tamaan siya ng kidlat. So it is letting go, mga kapatid. The Bible teaches that to forgive someone is to give up your right to hurt. Diba? Ito yung lagi nyo naririnig sa akin eh. It is giving up your right to hurt, to get even. Diba? Don't get even. Sa Diyos mo na lang. Bahala na si Lord. Diba? Release. Let it go. Diba? Free yourself from hurt, from bitterness. When you forgive, it doesn't matter whether someone deserves forgiveness. Ulitin ko po, pag nagpatawad tayo, hindi na importante kung deserve nyo ba yung forgiveness. Basta, ikaw, deserve mo maging malaya. Amen? Deserve mo maging happy. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya nung meron kang sama ng loob, yung meron kang resentment, di ba? Parang hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Well, pero kung meron dito sa inyo masaya, bahala ka. Ikaw bahala. Pero I'm telling you, hindi ka magiging masaya. Alam niyo ba sa Bible, according to Bible, especially in New International Version, about 121 times na mention ang word na forgiveness. So in the Bible, pag paulit-ulit sinasabi ang isang word, it means talaga yung seriousness. Imagine 121 times nabanggit yung word na forgiveness. Now, ang question ko sa inyo mga kapatid is, paano ba nakakaapekto yung mga resentments, bitterness, yung sama ng loob, paano ito nakakaapekto sa inyong relationship? Bakit ba binibigyan ng Panginoon so much weight? Di ba? Yung relationship natin. Kasi nga may kinalaman ito sa ating prayer life. May kinalaman ito sa ating prayer life. Alam niyo ba, even sa ating pagkakaloob, di ba when we give, ang promise ng Lord is Luke 6:33, tama ba ako? Na when you give, it will be given back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Di ba sabi ng Bible, pag ikaw nagbigay, ibabalik ng Lord sa yan, siksik, liglig, umaapaw. Di ba? Siyempre, hindi naman din lang yun yung motivation natin why we give. Di ba? We give kasi alam natin ibabalik ng Panginoon. Pero alam niyo ba na yung relationship natin ay nakaka-apekto rin sa giving natin? Open your Bible, Matthew chapter 5, 23 to 24. Therefore, if you are offering a gift or your gift at the altar, and there naalala mo, your brother or sister has something against you, iwanan mo muna yung gift mo, yung offering mo, yung giving mo, iwanan mo muna. Leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Saka mo balikan yung gift mo. Kasi it affects even our giving. Tama ba? Hindi naman ako nagsulat nito. Matagal na po nakasulat yan. Amen? So kaya pala minsan, sabi natin, answered prayers na de-delay, yung siksik-liglig, umaapaw na de-delay, yun pala, may problema sa relasyon natin. Naisip niyo po ba yun? Sabi ko sa inyo kanina, perhaps, nagawa mo na lahat ng kiss and principle. Di ba? About prayer, an effective prayer. Pero sabi ng Lord, sandali lang anak, meron pang something. May something. Samahan niyo po ako. Gusto kong gamitin itong passage na to sa Bible concerning sa delayed answered prayers. Pero gusto kong makita ninyo that the moment you prayed, wow, napakabuti ng Panginoon. The moment you prayed, sumagot kagad ang Diyos. Pero alam nyo ba na may nangyayari sa spiritual realm?
may nangyayari sa spiritual world, mayroong spiritual battle na pumipigil ng prayer mo. Samahan niyo po ako, open your Bible, Book of Daniel, chapter 10, verse 12-13. Ito po, concerning ito doon sa prayer ni Daniel. Okay, tingnan nyo ganda nito, verse 12. Then he said to me, don't be afraid, Daniel. Okay, pwede ba palitan mo ng pangalan yung Daniel ng pangalan mo? Ayan, sige, basahin natin ha. Okay ha, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Then he said to me, don't be afraid, Patrick. O, yung pangalan nyo. From the first day, from the moment that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. Ibig sabihin, the moment na nag-pray ka kay Lord, sumagot ka agad ang Lord, narinig niya yung panalangin mo, sinagot niya kaagad. Pastor, bakit ganun? 6 months na, wala pa. Hindi naman nangangahulugan, sumagot agad si Lord, mari-receive mo. Kung walang mga hindrances. Okay? Sabi dito, I have come because of your prayers or your words. However, the prince of the kingdom of Persia resisted me for 21 days. Ilang days na delay yung prayer ni Daniel? 21 days. Pero, sumagot agad si Lord, di ba? First day pa lang. Pero 21 days pang na-delay. Bakit? Kasi may demonyong pumipigil dun sa kalawakan. But behold, Michael, one of the chief princes, came to help me because I had been detained there with the kings of Persia. Ibig sabihin pala, when we pray to God, sasagot siya kaagad at i-deliver ito ng mga anghel. Kasi yan na-imagine niyo yung prayer natin. Eto na, di ba? May magdo-doorbell, Shopee, ganyan, di ba? Lazada, naka-receive kayo ng mga ganong delivery. Amen? Tama? So, in other words, ganun din pala. May magdi-deliver din ng prayer natin. Di ba? The moment na nag-buy ka, nag-add to cart ka, the moment na nag-pray ka, sumasagot naman ng Lord eh. Nga lang, meron talagang demonyo talaga sa kalawakan talaga na pumipigil. Again, church, ulitin ko ha, hindi niya kayang pigilin si Lord. Pero baka ikaw ang pumipigil. Now, in verse 14, I have come to explain to you that what will happen to your people in the future days, for the vision concerns days yet to come. So dito po makikita natin, for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia, this represents the devil. Diba? Maaring hindi ito yung devil na literal, pero ito yung mga devil sa hearts natin. Ito yung mga bitterness natin. Ito yung the spirit of unforgiveness sa heart natin. Itong binasa natin na to shows spiritual battles taking place as we pray. Church, pag si Lord nagbukas ng pintuan, pag si Lord sumagot, wala namang makakapigil eh. Pero, merong something that hinders your prayers. My prayers. Close your eyes for a moment. Close your eyes. And I want you to be honest to yourself. Alam ko, ang Holy Spirit merong binabanggit sa puso mo ngayong umaga. Though this person doesn't deserve your forgiveness, but you deserve to be free. You deserve to be happy. Diba? Hindi naman siya humingi ng tawad, pastor. It doesn't matter. Patawarin mo. Because that hinders your prayer life. Maaring kaya na-delay ng 21 days. Kaya marahil siguro na-delay yung prayers mo. Yung kasagutan sa mga prayers mo. Kasi may pumipigil dyan sa puso mo. Subukan mong i-release, subukan mong i-let it go. And then, boom! I'm telling you, in no time, baka nga ngayon, kumakatok na doon sa bahay nyo.
Baka mamaya, pag uwi mo, yun na yung inaasahan mo. Tatawag na yung inaasahan mong promotion, yung inaasahan mong trabaho, di ba? Inaasahan mong blessing, ayan na. Because you need to release. You deserve to be free, church. The Bible says, be kind, tender-hearted to one another, forgiving one another. Hindi tayo naging Kristiyano para mag-hold ng grudges. We are called to love one another. Amen? Kaya mga kapatid, before we end, alam ko, meron dyan sa heart mo. Don't let that unforgiving spirit control you. Control you. Move on. Amen? Sabi mo sa katabi mo, move on ka na. Move on na, move on. Move on na. Marami pang plano ang Diyos. Kailangan mo magpatawad ngayon kasi marami ka pang patatawarin sa future. Amen? Ang dami-dami pa. Ang dami-dami pa. Kaya sabi ng Lord, anak, when you pray, forgive. Forgive. Amen? Amen? Happy ba kayo today? Amen? Happy ba yung heart nyo? Amen? Tayo po tayo lahat. Tayo po tayo lahat. Ito yung sinasabi ko eh. Salamat sa cross. Thank you for the cross. Kung yun ngang kasalanan natin, binayaran ni Jesus dun sa cross, napakatindi, napakalaki ng kasalanan natin, pero nagawa tayong patawarin ng Panginoon. How much more tayo para hindi magpatawad? Diba? Walang magandang maidudulot sa'yo yung unforgiveness. Magmumukha ka lang matanda, diba? Ma-stress ka lang, kahit na gluta ka ng gluta, maniwala po kayo sa akin, kukulubot yung balat mo sa kaiisip ng mga taong mga nagkasala sa'yo. You deserve to be free. Because you deserve to be happy. Gusto ng Lord, happy ka. Amen? Limutan nyo na yun. Tapos na yun eh. Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, magpatawad ka na ngayon kasi marami ka pang patatawarin sa future. Dami pang taong makakasakit sa iyo. Maniwala po kayo. Well, I'm not declaring this, pero that's the reality. Marami pa. But you need to learn it now. Learn it now. Okay? So that nothing will hinder your prayers. Amen?